Anong klaseng forma ba meron ka? Formang millennial, formang Gen Z, o formang pang-tito? No, huwag mong tawanan ng mga tito dahil pagdating sa formahan at ligawan, sila pa rin talaga ang maaasahan. Kagaya ng nangyari dito sa kwentong Amazing Number 4. Talo ni Tito ang binatilyo. Nagsimula na ang tagsiguro. Mas mainit na ang panahon. Sagana na naman ang pagkain. Perfect time ito para mag-ipon ng pagkain ang Formosan Blue Lifetime. Busy ang mga residente ng kagubatan ng Taiwan. Isang malaking bag ang nahuli ng bangkay. Mayaman ito sa kupina. Pero hindi na ito kinain. Bakit kaya? Pinaghiwa-hiwalay nito ang katawan ng insekto. Saka lumipad pa palayo. Umuwi siya sa kanyang secret hideout. Ito pala ang timbakan ng mga pagkain. Pag wala na siyang makain, ito ang magsasalba sa kanya. Yung natirang pagkain sa ibang sanga naman niya itinako. Good job. Gaya ng magpie, alam ng ibang hayop dito na hindi laging sagana ang pagkain sa lugar. Kailangan nila ng ibang food source, lalo na kung meron na silang pamilya. Sa bundok ng Central Taiwan, mukhang may nagkakailisan. Sa potito ang batang male swinhost pheasant. Habang busy naman sa pagkain ang mga babae. Sa komunidad ng mga pheasant, ang pinakasikang lalaki ang nandito. Siya rin ang may kay pumili ng babae gusto niya. Pero ang pinasilong ito, masyadong mapusok. Wala pang alam sa buhay ng nililigaw na. Hindi pa rin ganun kakulay ang kanyang malaking buhok. Kaya hindi impress ang mga babae. Pag-iba ka ang diskarte. Mama sa kampong paspasan. Napikon tuloy ang babae nito. Wala siya sa mood na pag-arutan. Sinayang ang binatilyong kanyang chance. Well, better luck next time. Samantala, may isa pang gusto ng eksena. Isang adult swinhost pheasant. Veterano na ito pagdating sa pormahan at ligawan. Nakuha agad nito ang atensyon ng mga babae. Mas maingay na pagpaspas. Mas matibay na pagkakas. Kaya si ate, mabilis na yung love. Hanggang tingin na lang ang nabasit na batang pheasant. Abangan mga ibang dumadayo sa Taiwan, iba't ibang teknik sa pangingisda sa wetlands o gatian. Ganito kayong taktika ang uubra. American vlogger na si Tagalog Sir, makabenta kaya ng 10 buko sa loob ng 10 minuto. Alamin na natin yan. Pagbabalik sa Amazing Number 4. Bukod sa matatalim na ugo, may isa pang armas sa mga ibon at naputuloy silang tuka na gamit ng pangingisda.
Narito ang kwentong amazing number 3. Isa, dalawa, tatlo, magtago na kayo. Paboritong tanggalan ng Niagara Heritage ang wetlands sa Southwest Asia. Nakandaan ibon ang pumupunta taon-taon sa masasalagang wetlands ng Taijian National Park. Mapapasit ang sa mga ibong ito ay mahuhusay manghati. Salamat sa kakaiba nilang Espada ang tulis ng kakainan. Nakaabang yan lagi sila sa tubig. Bakit ang isla? Sila bakit? Na-master ng nila ang ganitong gagawa. Dahil sa talent na ito ng mga egrets, nakakalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Ito pa ang gusto magpasikat sa tukaan. Ang agosot. Pabalik-balik nito sinaswipe ang kanyang tuka sa tubig. Paabot hanggang ilalim para maabot ang mga suso at insekto. Cute pero efficient ang technique nito. Malawak ang ginagaling nila. Ang black-faced spoonbills naman ay sariling kubyerto. Malakutsara kasi ang tuka. Taunan din sila kung bumisita sa Taiwan at sa mababaw na bahagi sila nag-aantig. Nakabuka ang tuka ito habang nagkakanak ng pagkain. Pag may nahuling prey, isasara nito ang tuka sabay nulun sa biktima. Pag mainit na ang panahon, aalis na dito ang mga dumayong ito. Babalik sila sa ilang bahay sa mainland China at Korea. Doon sila mamimigin at magpapalaki ng mga sisiyo. Sa susunod na winter, kasama na nila mga sisiyo pagbalik dito sa Taiwan. Sa pembuko sa 10 minuto. Napunta ngayon ng Tagalog Perso. Masusubukan ang charm ng ating American vlogger na may puso Pinoy. Kuya Kurt, musta na? Mga ka-amazing, magandang umaga sa inyong lahat. Sir, kamusta po? Okay lang po. Gaano katagal nagbabenta po kayo ng buko? Almost 10 years po, sir. Almost 10 years! So talagang expert na expert kayo. Yung isang buko nyo, magkano yung isa? 40 pesos po. Sa mga buko nyo, paano yung nalaman kung talagang masarap siya? Kung malampot, kung matigas, paano yung nalaman? Kaya sinabi yung malawag ko, madalbugot, malikit po yung laman niya. Tapos po yung panggalag po, ito po yung makapal po, kanya po ang tulog niya. At meron naman po yung alanganin. Ito yung alanganin. Ay, kayo pala. So, sa sunog, talaga malalaman mo. Bukas ng buhon. Tapos, ganyan. Tapos, sa kapila. Subukan natin, guys. Isa. Ano ang mas maganda? Yung Kuya Kurt, yung buko ni Kuya Kurt, o yung buko ni Kuya JR? So, sa palagay mo, sa loob ng 10 minuto, kaya natin yung pagbabenta ng 10. Guys, tara let's GG, let's go! Ang experience ko dito sa pagbabenta ng buko, mahirap siya. Sa start, parang walang tao, di ba? So, nervous talaga ako. Kapag sumisigaw ako, nasa-feel ko talaga yung pressure. Ayun! Ang ganda! Maisa, guys! One down, 9 to go. Unti-unti, nagsilay yung mga tao. Nakipos sa kanila. At na-excite ako talaga kapag unti-unti tumataas yung mga sinaganda namin ko. Last 5 minutes guys, ilan pa na yung gaya? Ay, walo na! Kailan yung dalawa pa? Dalawa pa! Ilan na yung gaya? Ay, bangsapo na! Bangsapo ko ito! Pino! Yung kapag umabot na kami ng 10 coconuts, yung 10 buko, ang feeling ko is
Kaya pa. Buko guys, may last 10 seconds guys. Kuya! Bigyan ko ng buko. 30 seconds lang. Yung mo dyan, papuntahin ko sa'yo. 4, 3, 2, 1. Sa katapusin, nagtanda kami ng short yung buko. Ang galing. Kaya kahit sa umpisa, nervous ako, by the end, talagang confident ako na nagtanda kami. Nakakatuwang malaman na ang isang dayuhang tulad niya ay matindi ang appreciation at pagmamahal sa kultura natin mga Pinoy. Madalas ay sa kalupaan mapapanood ang lakas ng habulan ng predator at prey. Pero hindi natin alam sa taas ng puno ay may intensity mga kaganapan. Narito ang kwentong amazing na tutok paghihintay na mabibig. Patapos na ang spring at tagsigon. Maagang nasikatan ng araw ang kabundukan ng Taiwan. 2 linggo na ang nakararaan maglulupak sa ito. Pero ngayon, ito na ang natin. Sa foam casing na ito nakatago ang mga itlog ng tree frog. 2 linggo na rito ang ito. At ngayon, napisa na ang mga ito at lumabas na ang mga tadpoles. Pero hindi sa lupa ang magsasara. Hindi sa haliit na dito na sila magsisilakihan. Ang tadpoles ng iba't ibang species ng palaka sa iisang lugar lumalaki. Patapos na ang breeding season. May ilang palakang wala pa rin partner. Pero hindi pa huli ang lahat para sa Moltex pupa. Pwede kasi silang mangitlog buong taon. Bumalik ito sa taas ng puno kung saan siya ligtas. Pero may nauna na pala rito. Ang Chinese bamboo viper na eksperto sa pagtatago. Matataw ang viper nito. Hindi siya gumagalaw para di mabisto. Nasa paligid lang kasi ang palaka. Malapit na ang palaka. Saka lang siya ata. Sinasadya siya naghintay. Matakasan kaya ng palaka ang gutom na bamboo viper. Punong-puno ng suspense ang kwentong amazing ng Taiwan sa pagbabalik. Amazing. Akala mo, ligtas ka na sa taas ng puno. Yun pala, may mag-isip kang nakapitbahay na gusto ang kainin ng buhay. Nagtagumpay ang Chinese bamboo viper sa masama nitong balak sa tree frog. Alamin natin. Sa kwento amazing number 1. Naaninag ng tree frog ang mga kulay kahit Oh, okay, the door's not locked, but I know he's probably gonna come down the stairs again, so we probably gotta be quick. Oh my goodness, they got a chokey like Miss T. What's this? Kaya ng tutulong ng palaka. Sakto ang bagsak na sa How can we? puso. Is he though? Mabilis. No, yeah, I know. Seriously, dude, how did we get them trapped in there? Was there a camera? Okay, what's in here? Nothing's in Walang here. kalaban-laban ng palaka. I don't see him though. Matindi ang What is lakas that? ng I need a hand wheel. Oh, snap, crackle, gamit ang pop. mga pangil, ipinasok ng ahas ang palaka sa kulibig. Well, that's Granny. That ain't even Dahil Granny. na itong nilulong ang He's like, kanyang istipan. I'll go down this time, honey. You stay upstairs. I know your arthritis. Back it up. Maya-maya pa, wala nang bakas ng palaka. Did he just say Duddy? Did you hear that? He said Duddy? Ito ang unang ng viper sa loob ng ilang linggo. No, he sees me. Pagaganahin naman niya ang kanyang stomach acids. Wow! Sapat na ang size ng palaka para di na siya kumain sa mga susunod na Milky araw. Crookies. What's in there? Nothing. Holy Oras na para tumawin sa mga kinain. This is a new Granny. But wait, where is she? Wait. Ah, there she is. There she is. 8 linggo matapos mamulaklak ang mga cherry trees na inig na uli sa tuloy. Gurky.
Patapos na ang spring at Michael, you ramdam gotta na try at this. parating na summer. It is not just a granny. Kaya sa She got Taiwan, married. may She kapalit left. ang She matindi. left me for another man. I don't even think she Naiipon killed ng anymore. init ang moisture sa taas ng kabundukan. She got gorgeous, sir. Here, you play, Mike. Be scared. Okay, I play. You got this. I don't want to really do. Kapag Oh, mabigat we're na gonna ang play a game. balitaan, Whoever